Nasa linya Mm. natin si Sir Carlos Miguel Oñate, ang spokesperson ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP. Good morning po, Sir Oñate, sir. Morning, sir. Ay, magandang umaga po, Ma'am Tuesday, Sir Christian, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Oo, malungkot para sa hanay ng mga manggagawa itong panibagong nilabas na preliminary injunction order ng Pasig RTC. Sir Oñate, ano ang susunod na magiging hakbang ninyo ngayon? Opo, no, napakasama ho talaga na balita ito at kawalang katarungan para sa mga manggagawa. No? First time po ito since 1989 na hindi lang may dalawang construction company na tumakbo sa korte, kundi nakakuha pa ng injunction. Kung kaya't ang pinaka-immediate na susunod na hakbang dito, unfortunately, no, yan ay nakaatang sa ating gobyerno, Office of the Solicitor General, na mag-file kaagad ng motion to dissolve itong injunction, no? Sa kasalukuyan ho kasi hindi pa natatanggap, hindi pa ina-admit ng korte yung motion to intervene ng mga grupo ng mga manggagawa. Kung kaya't nandito tayo sa irony na ang sahod nating mga manggagawa ang nandun sa trial, pero hindi pa rin po kinikilala ng korte na yung mga manggagawa po ay official party to this case. Parang naiipit tuloy yung manggagawa mismo na sila dapat yung nagbebenepisyo dito sa order na nilabas ng Regional Wage Board. Opo, no, bawat araw na nung nauna na TRO, meron po tayong 1.1 million na minimum wage earners. 66 million pesos po ang naaagaw mula sa ating mga manggagawa bawat araw pa lamang. Nung nagkaroon ng 20-day TRO, yun po ay nagkakahalaga na ng 1.6 billion pesos ang nawala po, no, sa ating mga manggagawa dahil lamang may nagreklamo na dalawang construction company na hindi na nga sumunod sa proseso sa pagtatakda ng sahod, unfortunately nga kinatigan pa sila ng korte at binigyan ng injunction o indefinite suspension dun sa ating dagdag sahod. So sa halaga na yan, Sir Oñate, ano yung direktang epekto nito doon sa mga manggagawa, partikular na doon sa mga minimum wage earners? Opo, no, yung ating mga minimum wage earners, no, lalo yung sa Metro Manila, yan po, no, unfortunately nasa ibaba pa rin sila nung poverty threshold. So anything na makukuha nilang dagdag sa kanilang sweldo ay kinakailangan po. Kaya lang, ito nga 60 pesos ay hindi nga po makukuha nila despite the fact na mula pa po July 25, dapat nag-effective po yon. Marami po tayong mga manggagawa na from July 25 hanggang July 30, nung unang inisyu ng korte yung TRO, ay nakakatanggap na ng 60 pesos. Kaya nga sa kauna-unahang beses, parang nabawi yung dagdag sahod ng ating mga manggagawa. At saan naman nila kukunin yung 60 pesos na na-factor in na nila sa budget nila kasi noon pa yan pinablish na may aumento sa sahod, utang na naman po ang bagsak ng ating mga manggagawa. Oo. Sir, ano reaksyon nyo doon sa ginagawang aksyon ng pamahalaan, kabilang na yung DOLE, ang OSG dito sa reklamo at kaso na ito? Opo, no, wala namang issue na tayong lahat, no, kasama yung Department of Labor and Employment, kasama sa laban na ito, no. In fact, ang nakasuhan nga dito ay yung gobyerno, yung Regional Wage Board at yung NWPC. Ngunit kailangan natin ng mas konkretong paglaban dito Kaya we urge nga yung Office of the Solicitor General na suportahan yung motion to intervene ng mga grupo ng manggagawa kagaya ng TUCP para represent din kami ng ating mga manggagawa dun sa korte mismo. At the same time, no, kailangan pinaka-urgent talaga yung motion na ma-lift itong injunction na ito. Dahil kung nakalagay sa petition ng dalawang construction company na yon na question of law naman yung kanilang dinadala sa korte, kaya naman pong resolbahin yon kahit walang injunction, kahit walang suspension ng dagdag sahod. Dahil ang pinakakawawa dito, yung ating mga manggagawa, hindi naman yung dalawang construction company na nag-akyat nito sa korte. Sabi nga ni Acting Secretary Francis Tolentino, hindi lang yan pinatigil yung dapat na aumentong matatanggap ng mga manggagawa. Pinahinto rin daw yung paglalatag ng pagkain sa hapagkainan ng mismong mga manggagawa.
Opo, no, yun nga yung sinasabi natin sa korte, no, kasi sinasabi din ng mga petitioner sa kasong ito, suspension lang naman yung kanilang hinihingi. Ibig sabihin, kung sakaling matalo sila sa kaso, babayaran naman daw yung 60 pesos kada araw na aumento. However, yung mga bilihin, yung gastusin, mga bayarin ng ating mga manggagawa, hindi naman pwede maghintay kay judge kung kailan niya magdidesisyon na ilip yung TRO. Hindi mo naman pwede sabihin na hindi ko muna masusugod yung may sakit na anak dahil wala pa yung 60 pesos in injunction pa ni judge o hintayin muna nating malip yung injunction. So ito po talaga is a matter of survival para po sa ating mga manggagawa. Kung kaya no everyday napapatak na naman tong injunction na ito, hindi na nga natin alam kung kailan matatapos ito, napakalaki pong dagok sa ating mga manggagawa. Ang TUCP ba, Sir Oñate, ay suportado rin na questionin yung sa Korte Suprema yung ginagawang aksyon naman ng Pasig RTC dahil di umano'y hindi nga na sakop nung kanilang jurisdiction o hindi na rin sakop ng kanilang kapangyarihan itong wage hike? Opo, no, ang TUCP unang-una nag-file ng motion to intervene dyan sa Regional Trial Court level. Gusto nating ubusin lahat ng remedyo natin bago umakyat sa Korte Suprema. Naghahanda na rin kami, in fact, na magkaroon ng petition na certiorari and prohibition doon sa Korte Suprema para mapigil itong mga korte, no, hindi lang Pasig RTC pinag-usapan natin dito, pati yung Nabotas RTC ini-entertain din yung kasong ipinail naman ng samahan ng mga commercial fishing companies. Ang major argument pa rin natin, ito ay walang jurisdiction. Ang mga korte ay walang jurisdiction sa usapin ng dagdag sahod. Kaya nga gumawa ang Kongreso ng Regional Wage Board at NWPC. Unfortunately, yung mga nagrereklamo na yan, mga kumpanya, employers na yan, hindi man sila dumaan sa proseso ngayon, tapos ngayon, kine-question nila, ina-undermine nila yung mismong batas natin. So, bibigyan ko lang ng parang comparison. Comparison. Ang mga chopper ng driver, ang mga chopper ng pampublikong sasakyan, Sir Oñate, kapag tumataas ang presyo ng langis, nagsasagawa ng tigil pasada. Ito naman dahil napigilan ang aumento sa sweldo ng mga manggagawa. Wala naman kayong ganon, sir, na yung balak na labor holiday, yung ganon. Wala naman. Prangkahan na lang po, no? Hindi po natin niro-rule out yan. Sa katunayan na nagpatawag na rin po tayo ng emergency meeting sa lahat ng mga grupo ng manggagawa. Meron kasi kaming National Wage Coalition. Yan ang pinaka-broadest na samahan ng iba't ibang labor group sa Pilipinas. At yan din po, no, isa rin yan sa mga tatalakayin namin dahil mahalaga ho rito, hindi lamang yung labanan sa korte. Mahalaga ho rito na maramdaman, hindi lang ng korte, kundi ng kongreso natin na kinakailangan na hindi lamang yung depensahan itong 85 increase sa Metro Manila, kundi siguro magpasa na ng legislated na wage increase dahil yun na lamang po ang paraan para itaas ang sahod ng ating mga kababayan, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. Pero kung halimbawa nagpaplano kayo ng labor holiday, hindi ba kayo hindi naman ba magiging ang tawag nito, negatibo sa parte ninyo? Baka masuspinde, alam mo yung mga disciplinary action kasi may mga boss tayo dyan sa mga ganyan, may mga amo tayo, di ba, sa pinapasukan natin. Hindi ba yun maging dahilan para kayo ay suspindihin naman? O maapektuhan yung trabaho? Oo. Opo, no, lahat po yan ay sinasaalang-alang natin, no, para sa kahit anong pagpaplano na pagkilos dahil yun naman po, no, ay constitutionally guaranteed right, and then doon naman po sa ating mga unionized members, no, meron po silang mga union leave na pwede pong gamitin para sa pagkilos po na ito. At the same time, no, nananawagan din po tayo sa ating mga kababayan na kahit po ngayon, simula pa lamang kahit sa social media muna, ay tuloy lamang po natin yung pangangalampag at pagtutok. Kasi kailangan ho talaga ng pressure na yan. Kung hindi, baka upuan din po itong kaso na ito at forever na pong hindi makatanggap ng aumento, hindi lang yung sa Metro Manila, kundi pati yung mga taga-probinsya at iba't ibang rehiyon. Yun nga yung sinasabi na dangerous president ang binabanggit nga na termino ng iba't ibang grupo na dahil pag nasubulan, di ko questionin na rin. Sa ibang mga rehiyon pa, di ba? Tama po kayo, no? Sa
Oktubre magi-start ang rollout ng mga increases sa iba't ibang region, starting with sa Visayas at dito sa Calabarzon. Kung kaya kinakailangan no talagang maresolba itong kaso na ito sa Pasig RTC, lalo itong injunction, dahil hindi na po, hindi na delikadong president na ini-imagine lang natin. In fact, nangyayari na Meron nga doon sa Nabotas RTC, kinapi-paste lang yung same na petition. So wala pong pumipigil na ngayon sa kahit sinong employer na umakyat sa mga korte at kopyain lang itong petition na ito. Kung kaya't hindi talaga din namin niro-roll out yung pag-akyat sa Korte Suprema para once and for all ma-prohibit lahat ng mga intervention na ito mula sa mga korte. Sir Carlos, last na lang sa ENCO, may binabanggit yung Pasig RTC na kailangan daw maglagak ng 10 billion pesos na bond. Hindi ba yun ironic o kabalintonaan? Nakakapag-bond kayo ng 10 billion pesos pero hindi nyo kayang pasweldoin yung inyong mga empleyado. Opo, pinunto rin namin yan dun sa aming motion to intervene. Nung kasi nakakuha sila ng TRO, nag-post naman sila ng 1 milyon na bond. Sabi namin, sila'y nagre-reklamo dun sa hundreds of thousands na dagdag sa gastusin daw nila dahil sa aumento, pero kaya nilang magbayad ng milyon na bond, So kung ngayon, kung kaya pa rin nilang bayaran itong bilyon-bilyon na bond na ito, bakit hindi na lang nila gastusin dun sa sahod ng kanilang manggagawa? Except of course, kung talagang sakim sila at puro tubo at kita lang yung mga nasa isip nila. Pero tama ba, Sir Carlos, kung hindi may bibigay yung 10 billion pesos na bond, tuloy pa rin yung injunction? Ang nakalagay ho kasi doon sa decision, ito ho yung inaasahan din natin, baka i-apila rin nung mismong mga petitioner, yung dalawang construction company, na baka mag-apila silang ibaba yung halaga ng bond. Kasi ang nakalagay sa decision, ang injunction ay ini-issue on the condition na mabayaran yung tinatawag na injunction bond. At the same time, medyo nakakalito rin po kung kanino mapupunta itong bond na ito. Kung sakaling matalo sila sa kaso, sapagkat tandaan natin, ang kasuhan hong naganap kasi yung two construction companies versus yung gobyerno. Yung manggagawa ay labas ho sa kasong ito as of now. Kaya ito po yung mga dapat i-clarify din dito sa naging court order ng Pasig RTC. Pero dapat kanino yung 10 billion kung matatalo yung sa kaso yung dalawang kumpanya, Sir Oñate? Hindi pa nga alam Pero para sa Opo, pero sa amin nung paniwala, dahil ang reasoning ng korte dito ay milyon-milyon na minimum wage earners daw ang maapektuhan dahil sa injunction na ito, kaya nag-post ng 10 billion bond. Siguro para siguraduhin na yung mga back pay ng ating mga manggagawa ay dapat masigurong mabayaran dahil sa kasong ito. So dapat sa manggagawa. Oo naman. Diba? Dapat ko. Ayun, ako makikibalita kami lalo dun sa plano nilang kung matutuloy yung labor holiday dahil talagang kung sana talaga, nga, wag nang humantong sa ganoon. Kasi kung wala rin naman choice, kung gutom na talaga yung mga manggagawa, wala rin naman talaga silang opsyon kung di paramdam yung kanilang huling kanilang opsyon. Anyway, susubaybayan namin itong usapin na ito, Sir Carlos. Good luck po sa inyo at maraming salamat po. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Salamat po. Si Sir Carlos Miguel Oñate, ang tagapagsalita ng TUCP, Trade Union Congress of the Philippines.